Mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Sana po ay okay lang kayo at nasa ayos na kalagayan. Ang Mama Lulay po ay nagbabalik dahil akin rin pong ibabahagi yung naging requirements ng aking anak para siya po ay aking makuha at makapag-tour dito sa Macau. Makapagbigay impormasyon din sa mga kagaya kong nagtatrabaho dito sa Macau na nais mapagbakasyon ang kanilang mga pamilya, pumunta dito sa Macau. Ayan, ito po ay para sa inyo at para rin po sa mga nagnanais na pumunta dito sa Macau. Para sa inyo, para pagdating ng araw na nandito na kayo at gusto nyo rin pong kunin ang inyong mga kamag-anak, ay may konti na po kayong nalalaman na makukuha dito sa akin pong video na ito. At sana po ay makatulong. Madali lamang naman po ang mga requirements na kakailanganin dahil ito ay hawak na natin lahat. Maliban na lamang po sa birth certificate ng ating nais na kunin. Yun po ay kakailanganin natin para i-presenta sa Philippine Consulate. Ayan. Yung aking pong birth certificate ng aking anak ay ipinadala nila rito from Philippines to Macau. Yung kanya pong PSA. Dahil malabo po yung Xerox copy ng kanyang PSA na sinesend sa aking messenger, hindi makita. Kaya ang suggested po ng officer sa Philippine Consulate ay yung mismong PSA para matanggap. At about naman po kung magkano yung pagpapadala ng PSA niya from Philippines to Macau, yun po ay kanilang ipinadala sa LBC. At yun po ay nagkakahalaga ng 1,300 pesos. Ngayong taong 2024 po ito, July 2024. At ayan na po. Bukod po sa birth certificate na ating kakailanganin nung ating i-invite ay mayroon po tayong 4 na requirements na ito ay manggagaling na po mismo sa atin na mag-i-invite. Ayan. Yan po ay yung Xerox copy ng ating passport, Xerox copy ng ating blue card, Xerox copy ng ating passbook, or pwede po tayong kumuha ng certificate of bank statement sa mismong bangko na ginagamit natin. Sa akin po ay BNQ. Pero ako hindi ko na po kailangan ng certificate of bank statement kasi ang ginamit ko po ay yung aking passbook. Ipinaserox ko lamang po yung harap, lalagay ko po rito, at yung pinakang transaksyon ng pag-withdraw natin at pag-cash in. Lalagay ko po rito. Dalawa po yon. Yung harap, kung saan nakalagay yung ating pangalan at saka ating bank account number, at yung pangalawa naman po ay yung transaction na ginagawa natin sa ating pag-withdraw at sa ating pagka-cash in. Yan, yung nandito po, yan po yung kailangan natin ipresenta sa Philippine Consulate bilang katunayan na meron po tayong pang-suporta sa ating iniimbitang kamag-anak, anak, pinsan, kaibigan, asawa. Ayun po, kailangan po natin ng parang pinakang pondo. Ayun. At kailangan po, ang laman nito ay nagkakahalaga ng 5,000 MOP kada individual po. Yun po ay mayroong halaga na kailangan nating ipakita sa Philippine Consulate na katunayan na kayang-kaya po natin silang suportahan sa pag-tutor nila dito sa Macau. At paalala rin po, bago po tayo pumunta ng Philippine Consulate, yung passbook po na yon dapat po ay updated. Ang ginawa ko po sa akin, bago po ako nagpunta ng Philippine Consulate, ay nag-withdraw muna ako or nag-cash deposit sa aking bank account. And then, pagkatapos po nun, ay akin pong ini-update ang aking passbook sa machine. So, ang lalabas po na record nun sa aking passbook ay sa mismong araw na yon na aking pagpunta. At sa mismong araw po na aking pag-update sa aking passbook,
ay doon rin po ako mismo pumunta sa Philippine Consulate. Sa mismong araw rin po na yon para mas sigurado po na hindi kayo pababalik-balikin ng Philippine Consulate kasi nakita po nila na same date ng inyong pag-cash in o pag-withdraw ay same date din ng pagpunta ninyo sa kanilang office. Ayun. Katunayan po na yung laman po ng pera na yon na nasa passbook ay totoo po kasi updated po siya. Ayun. Yun lamang po ang aking may titip para hindi po kayo magpabalik-balik sa Philippine Consulate. Uulitin ko po yung 4 na kailangan natin sa pagpunta sa Philippine Consulate para kumuha ng invitation letter sa ating kamag-anak, anak, pinsan o kaibigan. Ayan. Ito po yung ating kailangan. Birth certificate ng ating ini-invite. Yung kung meron po kayong hawak na original na PSA at Xerox copy po niya. Ang pangalawa po ay ang ating passport. Yung Xerox copy din po, dadalhin natin. At yung Xerox copy ng ating blue card. Ayun. Sa passport po, kailangan po magkatabi yung ating front ng passport. Yung nandun po yung ating mukha. Tapos, sa kabilang page naman po ay yung ating working permit dito sa Macau. Ilalagay ko po siya rito para makita niyo po kung paano siya isinerox. Yan. Dadalhin niyo po yung original nun, ating passport, at original ng ating blue card, original ng ating working permit, and then, 1 Xerox copy po each requirements. Yun. Huwag niyo pong kakalimutan para hindi po tayo pabalik-balik sa Philippine Consulate kasi abala po yan pag tayo po ay pabalik-balik. Sa Certificate of Bank Statement naman po, hindi ko po alam kung kailangan nyo pa po ng Xerox doon or yun na talaga yun, yung original na Certificate of Bank Statement na galing sa bangko. Yun po, pag kumuha po kayo ng Certificate of Bank Statement sa bangko, ang pagkakaalam ko po yun po ay may bayad na 30 MOP. Ngayon po yun, 2024. Hindi ko po alam kung kayo po ay nanonood ng mga following years. Hindi ko po alam kung updated pa po yun sa 30 MOP. Pero yung sa akin po, dahil po passbook ang aking ginamit, Xerox lamang po ang aking nagastos. Xerox copy lamang po ng harap ng aking passbook na nandun yung aking pangalan at nandun din po yung aking bank account. And then, dun po sa kabilang page, dun sa sumunod na po yung mga transaction po ng aking pag-withdraw at pagka-cash deposit. Ayun, yun po yung aking ipina-Xerox. Lalagay ko rin po dito para sa ating mas malinaw na kaalaman. Yun. Huwag niyo pong kakalimutan ha, yung original copy ng passbook at yung Xerox. Yun. Dalawa pong Xerox yung kailangan nyo doon. Yung harap na merong nakalagay na pangalan nyo at bank account at yung pangalawa na nandun po yung inyong mga transactions. Sana po ay malinaw ang aking pagpapaliwanag. Sa Certificate of Bank Statement po, para po sigurado, dahil hindi ko po sure kung kailangan nyo pa po ng Xerox doon, gawin nyo na lang pong both. Dalhin nyo po yung original na Certificate of Bank Statement at ipa-Xerox nyo na rin po para sure, para sigurado kung hindi na kayo pabalik-balik. Ang Xerox copy naman po ay $1 lang. Kaya hindi na po masyadong mabigat sa bulsa yun. At ayan po, kung meron na po kayo nung 4 na requirements na yon, pagpasok na pagpasok po ninyo sa Philippine Consulate ay doon na po kayo hihingi ng affidavit of support and guarantee na galing sa consulate. Yun po ay ibibigay mismo ng Philippine Consulate, yung form na yon na inyong pipil upan doon. Nilalagay ko po rito yung itsurang ng form na yon para meron po kayong clue. Ang hihingi nyo po doon ay depende po kung iyon ay anak nyo, kung iyon ay kaibigan nyo, kung yun ay kamag-anak nyo ng first degree, second degree, third degree, o kung yun po ay inyong asawa. Iba-ibang form po yon. Kaya please, sabihin nyo po sa Philippine Consulate Officer na makakausap ninyo na para sa inyong anak, asawa, kamag-anak, pinsan, kaibigan. Yun naman po ay tatanungin rin kayo. At kung ano po yung sasabihin nyo, yun po yung form na ibibigay sa inyo. Pero ito po, paalala ko lamang po para
maiwasan nyo po yung paulit-ulit na pagsusulat ng form na yon. Kasi iba-iba po talaga yung form na ibibigay sa inyo. Kaya take note po, take note, please. Sabihin nyo po kung kaano-ano ninyo yung inyong i-invite para makaiwas po sa abala. At ngayon naman po, dahil kompleto na kayo sa inyong requirements, congratulations po. At kayo po ay dediretso na sa counter ng pagbabayaran. Ayan. At may bayad po ang processing ng ating pag-i-invite sa ating mga mahal sa buhay. Ang binayaran ko po ay 220 MOP para sa processing ng ating documents sa ating pag-i-invite ng ating mga kamag-anak. At iyon po ay hinintay ko ng 4 na araw. 4 na araw po yung binigay nila sa akin na paghihintay para balikan po ang documents. Ayan. At ito na nga po, dahil 4 days na po ang nakalipas, ito na po at akin na pong nakuha yung aking inilakad sa Philippine Consulate na invitation letter para sa aking anak. Ayan. At ito po ay hindi agad nakarating ng Pilipinas. Dumaan pa po ito sa DHL. DHL po. Dumaan po siya sa DHL at nagkakahalaga po ng 297 na ngayon ang pagpapadala sa DHL. Take note po, ngayon po ay July 2024. Yan po ay aking ipinadala by July 2024 sa halaga po na 297 MOP. At kung kayo po ay nanonood sa mga sumusunod na taon, yun po ay hindi ko siguradong ganun pa rin ang presyo. Maaring tumaas po dahil hindi naman po ito sigurado bababa. Ano po? Ayun po. Yun po yung aking mga ginawa sa pag-process ng pag-i-invite ko sa aking anak dito sa Macau. Ayun. Hopefully po na maliwanag. Maayos ko pong naipaliwanag sa inyo. Ganun pa man kung medyo may hindi po kayo naintindihan at kayo rin po ay nagnanais na mag-invite na inyong kamag-anak dito sa Macau, kung kayo man po ay nandito sa Macau, feel free po na mag-comment sa baba. Ayan. Sa abot po ng aking makakaya, sa abot po ng aking kaalaman, kung kaya ko pong sagutin ang inyong katanungan, ay atin po yan sasagutin. Umasa po kayo na atin po yan sasagutin. Huwag po kayong mahihiya kung sakali man na mayroon kayong gustong malaman. Ayan. At paalala po sa mga nakakapanood nito, at sa mga napadaan lang po, paalala po na hindi po ako expert, hindi po ako agent, hindi po ako opisyalis ng kung anumang ahensya. Ito po ay sarili ko lamang pong experience. Itong aking ibinahagi. Yan. Wala po itong kinalaman sa pagiging expert sa gawain na to. Pagbabahagi lamang po ito ng aking experience sa aking pagkuha sa aking anak papunta dito sa Macau para mag-tourist. Yun lamang po yung tanging layunin ko sa pag-share ng video na ito. About po sa air ticket, bago po ako pumunta ng Philippine Consulate, ay mayroon na pong air ticket ang aking anak. Ayan. Bago po ako nag-process ng documents niya na kailangan para sa pagtuturis dito sa Macau, mayroon na po akong air ticket. Yun po ay binuking ko ng June. Tapos, nag-process po ako ng documents ng anak ko is after na po ng booking, mga 1 month po na adjustment. 1 month po ha. Huwag po kayong magbubuking ng kapos. Kasi sa pagpaprocess po ng documents sa Philippine Consulate, madali lang po. Yan po ay kung kompleto na kayo sa requirements. Pero kung kayo po ay hindi pa kompleto sa requirements, please po, mas maigi sigurong unahin nyo na po ang pagkuha ng invitation letter sa Philippine Consulate bago kayo mag-booking ng inyong anak. Kasi yung invitation letter naman po ay mahaba-haba po yung kanyang validation. Basta wag lang po lalampas sa mismong taon na iyong kinuha.
kailangan na nakalipad na rin ang iyong ini-invite. Ganun po yon. Ako po talaga ay talagang sinigurado ko na lang na may air ticket na yung anak ko bago ako pumunta ng Philippine Consulate. Pero yun po ay mayroong allowance ako na ginawa. Yun po ay mahigit 1 month or kulang-kulang 1 month, ganun. Basta wag po kayong magbo-booking ng air ticket na 1 week na lang magpa-flight na, tapos doon pa lang po kayo magpa-process ng requirements niya. Napaka-risk po. Please po, wag niyo pong gagawin yon. Ang gawin niyo po ay siguro mga 1 month, and then pagka halimbawa June, tapos ang pagbo-booking niyo po ay June, pero ang flight niya ay September, October, November, ganun po. Huwag niyo pong gagawin na June ang booking niyo, tapos June din po ang flight. Napaka risky po ng ganun. June po kayo mag-booking, and then gagawin niyo po yung kanyang requirements by July. So, mas maigi po yon kaysa sa June ang booking, tapos June din ang flight. Depende na po siguro kung talagang kompleto na kayo, kung talagang hawak nyo na po yung inyong mga documents, at maghihintay na lang kayo ng 4 days sa Philippine Consulate na hindi pa balik-balik, okay lang po yun. Pero kung kayo po ay hindi pa po sigurado, siguro mas maiging mag-process na muna kayo ng documents sa Philippine Consulate bago po kayo mag-booking ng air ticket. Ayun, yun lang po yung maititip ko para sa ating mga kababayan na nais mag-invite ng kanilang mga kamag-anak. Madali lang po, at makakasave po kayo ng bayad kung sakali man na kayo ang maglalakad ng inyong invitation letter para sa inyong mga mahal sa buhay. Ayan. At ayun na nga po, yun na lamang po ang aking maibabahagi sa aking pagkuha dito sa Macau sa aking anak. Ayan. Tapos na po ang aking pagbabahagi ng kanyang mga naging requirements. At tayo po ay magpapaalam na. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sa mga nakapag-subscribe po sa akin, thank you so much po sa inyong pag-subscribe. Sa mga napadaan lang po at tumambay sa video na to, thank you so much po. Sana po ay meron po rin akong naibahagi sa iyo na kahit konting mabuting kaalaman. Ayan. At sa mga palagian pong nanonood, sa mga bumabalik-balik na rin po sa panonood sa aking munting video, thank you so much po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Ayan. At palagian po tayong magdasal sa Panginoon para po meron tayong lakas. Huwag po natin kakalimutan magdasal palagi. Siya po. Bye-bye! Mag-iingat po tayong palagi saan man po tayo naroroon.